Hello SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, tanong ko lang po, nakukuha po ba ang excess na hulog sa 120 months pag nag-retire na? Hindi po. Hindi po natin makukuha guys yung excess na doon sa 120 months na contributions, no? Tandaan po natin SSS members, lahat po ng contributions natin sa SSS, nasasama po yan sa computation na nakukuha natin or makukuha natin bilang ating monthly pension with SSS. Okay? Tingnan nyo itong nasa screen ha. Ito po yung tatlong factors na kung saan nakadepende po ang amount or magkano ang ating retirement na makukuha sa SSS. Number 1, ito po ay average monthly salary credit or AMSC or the number and amount of monthly contributions paid by the member, no? Kung gaano kalaki, kung gaano karami ang iyong contributions sa SSS. Pangalawang factors naman, credited years of service or CYS. And the last one ay number of dependents, children, kung meron man. Itong AMSC or average monthly salary credit, may dalawang formula po ito guys. Nakita nyo tong formula 1 and formula 2. Kung alin man dito ang may pinakamataas na computation, yun po ang kukunin ni SSS, yun po ang gagamitin bilang iyong AMSC. Okay? Itong formula number 1. The sum of the last 60 monthly salary credits immediately preceding the semester of contingency divided by 60. Ngayon po, ibig sabihin itong formula number 1, yung pinakahuling contributions mo the last 60 months. Okay, yung 60 months na yon, kukunin po ni SSS yung monthly salary credit mo doon, i-add lahat yon at i-divide siya sa 60. Yun po ang magiging average monthly salary credit mo sa formula number 1. Kaya yung iba po dito, ma'am, bakit sabi ni SSS yung sa computation ko, yung the last 60 months daw? Dahil ibig sabihin po, na-compute ni SSS, nakita ni SSS, ay mas mataas ang iyong AMSC sa formula number 1 compared sa 2. Kaya itong 1 ang binabasehan ngayon ni SSS sa'yo. Okay, ito namang formula number 2. The sum of all the monthly salary credits paid prior to the semester of contingency divided by the number of monthly contributions paid in the same period. Itong sa formula number 2, doon sa nag-comment po, dito po pasok yung concern mo na sabi mo, paano kapag nag-over ka sa 120 months na contributions? Ang formula number 2 guys, lahat yan ng contributions natin. Kahit nag-umpisa ka pa ng 1980 no, hanggang 2024, lahat po yan pasok sa formula number 2. Kukunin po ni SSS ang monthly salary credits total simulat sa pool na nag-umpisa ka ng contributions mo with SSS. Tapos i-divide po yun kung ilan ang total number ng contributions mo. Halimbawa po, mula 1980 hanggang 2024, meron kang total na contributions na 300 contributions. 300 months, no? So, lahat yon i-add ang monthly salary credit simulat sa pool, guys, at i-divide po siya to 300. Ang result nun, yun po ang iyong average monthly salary credit sa formula number 2. Ngayon, titingnan na ngayon ni SSS. Alin ang mas mataas na result? Formula number 1 or formula number 2? Pag nakikita nila, ay mas mataas yung formula number 1 mo kahit the last 60 months lang to dahil ang taas ng contributions mo dito. No? Lalo na yung sa mga employed guys, ang laki ng monthly contributions nila dahil doble ang share ng company, di ba? Kaya usually, ang sinusunod ni SSS ay yung formula number 1 dahil yun ang may malaking result sa average monthly salary credit. Ngayon kapag nakita ni SSS, mas malaki yung ano mo sa AMSC mo sa formula number 2, then gagamitin po ang formula number 2. Nagigets niyo po ba guys? Kaya nga 'di ba, doon sa mga sinasabi natin lagi,
Huwag kang huminto sa contributions kay SSS kahit naka 120 months ka na. Kasi mas malaking contributions mo, mas malaki ang iyong monthly pension. Okay, so nasagot ko na po yung questions nyo ha regarding doon sa mga na-excess or sumubra na sa 120 months na contributions. Wala pong sayang dyan guys. Okay, so ngayon sana na-explain ko yun sa inyo ng malinaw at naintindihan nyo po. Ngayon, isisingit ko din to. Di ba ang isang factor pa natin ay yung CYS or Credited Years of Service. Kung gaano ka katagal nagko-contribute sa SSS guys, syempre malaki din yung CYS mo, yung Credited Years of Service mo. So kung malaki yun ang gagamitin natin sa computation, sa formula doon sa pagkuha ng monthly pension, malaki din ang iyong pension with SSS. Okay, so ipakita ko lang ulit itong formula natin para sa monthly pension. Nakikita nyo dito yung AMSC. Diba? Kung alin yung pinakamataas na AMSC mo, yun yung ilalagay dito guys. Ayan, nakita nyo yan, AMSC or Average Monthly Salary Credit. Tapos, yung CYS mo. Sa CYS, meron na akong explanation dyan guys kung paano yan kunin. Sana napanood nyo yun. So, yun din ilalagay natin dito kung ilan yung CYS mo mula nung nag-contribute ka sa SSS. Alright po, SSS members and pensioners, sana po malinaw po sa inyo ang video ko nito guys at kahit papano sana ay may naintindihan po kayo. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.